lugar ng mga Korea. What's up guys? Welcome back to our channel. Ako nga pala si Lloydie and today uwi tayo ng Pilipinas kasi birthday ni Summer at susunduin natin siya kasi magre-renew siya ng visa sa Japan. But before that muna tayo dito sa Korea kasi dito yung connecting flight ko. Explore muna natin yung Incheon Airport. Habang naghihintay ng next flight patungong Pilipinas, naghanap muna ako ng kakainan. Nakita ko yung KFC and nilakad ko siya na napakalayo. Summer, on lucky. Only to find out na credit card lang yung tinatanggap. Nagpapalit pa naman ako ng won para pambili ng pagkain. Ang ending, binili ko na lang siya sa convenience store. Pero okay pa rin naman kasi masarap naman yung mga food. And after waiting for hours, boarding na ulit kami patungo ng Pilipinas. Ang ganda rin ng Korea para rin Japan, malinis tapos very organized ang mga tao. Kung mapapansin nyo, maliwanag pa nung pa-take off na kami pero inabot na ng gabi nung tuluyan kami makalipad. Kasi nagkaroon ng problema sa passenger. May chinek na passenger, hindi nagtutugma doon sa passenger manifest. So yun, na-delay kami ng mga 1.5 oras. Kinabahan ako ng konti, tsaka galit na rin yung Koreanong katabi ko. Parang yung napapanood ko lang sa Korean novela pag nagagalit yung Koreano. Ano siro? Sino manuro eh? Tapos nung mga time na nasa Alapaap na kami, ini-imagine ko yung skyline ng Korea. Yung pag nagdadrive sa Korean novela ng sasakyan yung mga bida. Ang lawak ng mga freeway. Pagkatapos ng 4 na oras na pagbiyahe sa Himpapawid, ayan, touchdown Philippines na. Ay, sa wakas Pilipinas na. Sa mga oras na to mga kaibigan, pagod na ako kasi maghapon na ako bumabiyahe. Pero babiyahe pa ako ng mga 10 oras papunta naman ng Bicol. Pagkalabas ko naman ng airport, nahirapan ako maghanap ng sasakyan kasi na-scam kami. Yung kinausap ng kapatid ko na carpool hindi sumipot. So ito yung alternate na nahanap namin. Daet yung biyahe ko. Ito mga taga-Naga to. Ito yung nasakyan ko. May 2 scooter sa likod tapos yung nasa sahig ko. Nangangalat yung mga kamatis tapos yung driver biyaheng langit. Pero pasalamat pa rin ako kasi hanap ako ng sasakyan. Pipilitin ko kasi makahabol sa birthday ng anak ko. Ito mga nasa 15 hours na akong bumabiyahe. Exhausted na talaga. And after humigit kumulang 1 araw ng pagbiyahe. Daddy, mga anak ko! Daddy! Ito yung isa sa mahirap kapag malayo sa mga anak. Daddy! Hindi na ako kilala. Daddy! Ayaw! Takot! Taye! Daddy ba? Anak? Daddy! Daddy! Itsy spider! Kiss daddy! Miss na miss ko na ikaw anak ko. Anak ko naman! Kiss na hug mo, Daddy! Aba! Nagkakapit ka. Ayaw. Daddy ba? Anak? Daddy, Lloyd! Daddy! Itsy bitsy spider! Bibi ko! Agad si Daddy. Ilang buwan pa lang. Ay! I love you! Ano si Daddy niya? Iniis mo. Ilang buwan lang ay ano? Daddy! Pero di ba nakis naman sa video ko? Kiss na! Oh, kiss na kay Daddy. Ayaw, hindi na ako kilala. Daddy? Buti na lang eventually naalala na rin niya ako and nakapag-banding na kami habang nagpre-prepare ng mga surprise para kay ate niya. Tayo ya? Excited na ako. Asan si Tata? Where's Tata? Outside? Where's Daddy? Daddy! At ito na nga ang surprise para kay Ate Summer. Ate, kuya, dalay mo to. Sige na, pwede na yun. Oh. Ate, ay kuya, dalay mo na to.
At last, kasama ko na yung dalawa kong anak. Na-surprise ako na rin si Summer. Sobrang worth it yung pagod ng pagbiyahe. O paano guys, yun na muna. Salamat sa pagtutok. Subscribe for more. Thank you.